Mahirap maging mahirap. Ito ang naging buhay ni Tatay June na 7 taon nang walang permanenteng trabaho. Kaya naman doble kayod ito mula sa pagiging bangkero hanggang pagtatawag ng mga nais sumakay sa mga pinaparentang bike sa Burnham Park. Ang mga ito raw alang-ala sa dalawa niyang anak at kanyang asawa. Napagkakasya naman ma'am sa awa ng Diyos. Kaya lang po talagang lahat gagawin mo ang paraan para guminhawa sana ang buhay ng mga iyong pamilya. Mahirap talaga ma'am kasi magdodoble kayod ka para sa pamilya. Sa kanyang buong maghapong pagbabanat ng buto, kumikita ito ng 500 pesos. Gayunpaman, malaking katanungan ngayon kung uunlad pa ba ang kanilang pamumuhay. Mahirap po kasi ikumpara natin sa mayaman ma'am, sila nakaupo lang. Tayo hukay man natin hanggang leeg yung katawan natin para makapagtrabaho lang na maganda, kumita ng maayos. Hindi ma'am, ganun pa rin Hirap din ma'am, kaya hindi sana ako magrereklamo ma'am. Hindi naman ako magrereklamo ako sa taas ma'am, hindi naman pwede. Salungat naman ito sa kwento ni John na agad nakahanap ng trabaho bilang isang guro. Siyempre po, through the period of time naman po, kapag po nakapasok na sa public school, tataas naman po yung sahod. And with that po, feeling ko, yung pong sahod na yun, enough na po for me para sa sarili ko po and for my family rin po as well. Pero sa panahong umaaray ang karamihan sa mahal ng mga bilihin, target ngayong 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapaunlad ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, posibleng maging upper middle income ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipino. With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will be able to hit this year the GNI per capita range set for us by the World Bank to reach the upper middle income status country. Ayon sa Philippine Statistics Authority, maituturing na upper middle income ang isang pamilya kapag kumikita ito ng 379,000 pesos hanggang 495,000 pesos sa loob ng isang taon. Matatawag namang lower middle income status ng isang pamilya kapag kumikita lamang ito ng 244,000 pesos hanggang 267,000 pesos sa isang taon. Near poor hanggang poor naman ang isang pamilya kapag kumikita ito ng 177,000 pesos hanggang 216,000 pesos ng isang taon. Mayaman naman ang isang pamilya kapag kumikita ito ng 755,000 pesos pataas. Pero sa isinagawang pag-aaral ng Social Weather Station noong huling quarter ng 2024, tumaas pa ang bilang ng mga mahihirap na pamilya sa bansa. Mula kasi sa 16.3 milyong pamilya na nagsasabing mahirap sila noong Setyembre, pumalo pa ito sa 17.4 milyon noong Disyembre. Ibig sabihin, nasa 57% ng mga Pilipino ay mahirap kumpara sa 48% noong 2022 at 2023. Pero ayon sa PSA, posible pa ring umunlad pa ang buhay ng mga Pilipino. Ang buong Pilipinas ngayon, ang average annual family income is 353,000. So meron pang mga ilang 100,000 lang. Malapit-lapit na. So kung maganda yung economic rigors natin sa ating bansa, ay malapit-lapit na tayo. Dagdag pa ng ahensya, bumaba ang poverty incidence sa Cordillera. Ayon kasi sa kanilang survey, tumaas na ang annual family income ng rehiyon kumpara sa iba pang rehiyon sa bansa. Ang annual family income kasi ng Cordillera nasa 359,000 pesos kumpara sa iba pang rehiyon sa bansa na nasa 353,000 lamang. Kaya yung ating poverty estimate ay yung poverty incidence ay isa sa pinakamababa tayo, second sa National Capital Region. At kung makikita natin dito sa Cordillera, ang ating mga kababayan naman dito, kung sa Ilocano ay nagagat at maparaan. Dahil dito, tumaas ang bilang ng mga pamilyang nasa lower income sa rehiyon. Nakatulong daw dito ang paglago ng mga online na negosyo at pati na rin ang paglago ng digital economy. Angel Arquero, RNG News.